Hi guys, nandito tayo ngayon sa sementeryo, diba? Sementeryo. Upang gunitain ang November 1, naghahanap tayo ng makakausap, ma-interview para sa ating November 1 na Tugesyo sementeryo namin dito sa bayan namin. Actually, ano na siya, kung susumahin, madami pa rin mga nakalibing dito, pero inililipat na yung ibang mga puntod sa kabilang o sa kabilang himlayan para may transfer na sila kasi gagawin tong ibang establishment. Hati man yung opinion or yung pagtanggap ng mga tao sa desisyon na yun. Kaso yun talaga yung naging desisyon ng lokal na gobyerno natin. Yun lang tayo magagawa. Echo. Hello po. Ako po si Marjorie Pareño from Barangay Banawang. Talaga anong pagbisita natin sa mga mahal natin na mayapat yung November? Actually, hindi po yun yung mahalaga eh. Ang mahalaga po yung namayapa nga. Kasi, kaya mo lang sila pinupuntahan, lagi mo silang naaalala. Kahit hindi November 1, pwede mo silang puntahan kasi namimiss mo sila, gano'n. Tapos November 1 parang nakasanayan na lang po natin, November 2, mga gano'n, nakasanayan lang. Yung iba hindi pinupuntahan kasi ala lang. Lalo na yung mga walang pamilya, nakakaawa naman yung mga puntod na ano. Nakikita ko minsan, ang daming tao dito sa mga yung ibang puntod, walang tao. Nakakaawa lang po. Ikaw personally, sino yung kaninong puntod yung nililinis mo? Sa pinsan ko po. Ano po to, baby? Baby siya? Opo. Kailan siya namatay? Matagal na po eh. Kapat bunso nila eh. Kailan namatay si Harry? 2015? Oo. Tatay ko nagawa ng kabayan. Tapos itong isa? Ito naman sa tatay nila. Tapos yun doon, yung kay Lolo, tsaka yung kay Tito. Tapos yun doon naman, kay Lolo, kay Lola, mga tsahin ko, mga taga-Binwangan. Diba, ang dami. Ang dami po kasi namin lahi, kaya maraming namamatay. Pero usually, at kailan talaga siya nililinis? Ano po? Minsan, ano na, 1. No, minsan. Madami ng tao na. Kasi pag 1 na, malinis na yun eh. Malinis na yung paligid. Pakahalaga ng pag-aalala natin sa ating mahal sa buhay kahit hindi November 1 kasi minsan gusto mo silang kausapin mo. Kasi mahirap magkakausapin mo sila sa bahay, puntahan mo dito, kausapin mo yung lahat. Ikwento mo yung nangyayari sa buhay mo. Ina-update mo sila kasi alam mo nandito lang sila sa paligid. Ganun po. Yung last time, si Tito po, yung huling namatay. Kasi may isip na ako nung namatay siya. Kaya marami na kami napagdaanan, ganun. Marami na kami napagsamahan. Mga bagay-bagay, away. Kaya siguro namimiss ko rin siya kasi lagi kami magkaaway na nabubuhay pa. Di ba pag isang tao lagi mong kaaway, tas nawala bigla, mamimiss mo yung ganun. Kasanayan mo eh, ganun po. Iniimbitahan ko po kayo sa Hideout, sa Lapaw, Barangay Banawang po. Kumain po kayo doon. Doon po ako nagtatrabaho. Masarap po doon, promise. Maganda rin yung ambience. Ano pong pangalan niyo, sir? Dexter, Tigabagak po, Leyte mo. Saan po kayo? Barangay Pag-asa. Pag-asa? Kilala Pag-asa. Oo, Pag-asa ka din. Sibakan ka, di ba? Mapagliko ng sibakan. Oo. Kaninong puntod po yung nililinis? Sa kapatid ko, tsaka sa pamangking ko, tsaka sa lola ko. Sa tingin nyo, bakit anong kahalagahan ng gunita natin sa mga namayapa, lalo na pag November 1? Every November 1, kailangan gunitain natin. Ito man lang maalala natin yung mga mahal natin sa buhay. Sa ganitong pamamaraan, para mabigyan din naman natin sila ng kaligayahan, kasayahan, dahil ito lang ang araw na po pwede natin ipakita na napakahalaga nila sa atin, lalo na pagdating ng November 1. Ano po masasabi
masasabi niyo sa mga, kunwari, yung mga, may mga tao na hindi masyadong, parang wala na sa kanila yung, wala na silang pakialam kumbaga. Sa tingin niyo bakit ganun yung ganung attitude nila? Kung sakali man na gano'n ang naging attitude nyo, nakakalimutan nyo na yung mga hinanay nyo at mga tampo nyo. Kung man sila ay nagkasala na, lahat naman na yung nagkakasala, ay pagka ganitong ano na, ika nga para makagaan-gaan ng damdamin mo, patawarin mo siya. Kasi unang-una, siguro naman nagpatawad na rin siya, tumingin sa inyo ng kapatawaran. Kaya, Sa tingin niyo, yun yung mga dahilan kung bakit hindi sila... Oo, yun ay isang rason kung bakit habang nabubuhay siguro yung mga mahal nila sa buhay, may mga nagagawa silang hindi magaganda. Pero ganun pa man, kailangan magpatawad. Ika nga, pagka nagpatawad ka, mas magaan sa damdamin, sa kalooban. At mamumuhay ka ng mapayapa. Takot po ba kayong ano? Meron, mawala, mga tayo niya. Eh, May mga mahirap pag-usapan yung minsan. Oo. Ako naman ay nakahanda. Ika nga, hindi naman natin alam kung kailan tayo kukuhanin at kung hanggang kailan tayo sa mundo. Kaya hanggat nabubuhay ka, yung mga naulila mo at nawala, mahalin mo rin para in case na ikaw naman na mawala, kahit may ginawa ka, mamahalin ka rin nila. Hindi ko lang narinig ko. Salamat. Salamat. Magandang hapon po. Ano po pangalan niyo? Elsa po. Nililinis po namin. Ito sa anak ko to. Tapos sa biyanan ko at saka sa bayaw ko. Bago yun sa lola ng asawa ko. Matagal nang nawala din sa mga. Yung bayaw ko. Tapos yung pinakabago. Yung anak ko. Yun yung huli. Ayun po siya nawala. 2010. Nataka sa puso. Hindi namin alam na may sakit siya sa puso. Ilan taon na po siya? 5 years old pa lang siya noon. Pero yung lang ang una at huli niyang sumpong, kaya doon lang namin nalaman na may sakit siya sa puso. Tinumpong siya, tapos nung tinakbo namin sa ospital, cardio attack agad. Kaya yun. Ano pong sitwasyon niyo ng mga panahon? Ala, kasi walang trabaho yung asawa ko. Dagat, inaasahan, kumita't hindi. Kaya wala kaming budget para sa mapagamot siya sa talagang pagamutan. Pero hindi naman namin kaagad nalaman. Kung nalaman namin kaagad, baka sakali pang nagawa ng paraan. 5 silang lahat anak ko, puro lalaki. Tulad ngayon, kaya kami na dito yung asawa ko may sakit. Hindi siya pwedeng mag-1 taon na siya walang trabaho. Sa bahay na lang siya. Nagagamot. Buti nga kahit paano maraming tumutulong. Ako dati nagtitinda ng isda. Tapos yung asawa ko nangingisda. Mas lamang kasi ang walang huli. Mas lamang yung wala kaysa sa meron. Kaya talagang mahirap ang buhay sa tabing dagat. Ngayon wala talagang totaling hanap buhay. Malalaki alon. Pagkagalit po yung ano ginagawa. Kung meron mas sa sidelinean, doon ako naglalabada. Galing niyo po naaalala yung anak niyo? Ay, araw-araw, hindi naman nawawala siya sa namin. Lagi siyang nasa isip namin. Kaya hindi siya tulad niya kahit anong panahon pinupunta namin siya. Yan, nililinis namin. Hindi ko alam siya mapagawa na at walang budget tsaka lilipat naman daw to. Ang sabi nila, lilipat daw doon. Kaya wala pa naman kaming pera para maipalipat. Kailangan mo malaking halaga Kaya yan, tis-tis muna. Wala siyang lapida, wala siyang Kaya po kahalaga yung paggunita natin ng December 1? Siyempre, napakahalaga sa bawat Pilipino. Kailangan every year yun ginaganap. Every year kami na nito, umulan, umaraw. Pagkawala siya, ano po na-realize niyo? Kahit siya wala na, pahalagahan pa rin siya. Yun ang number 1 sa atin. Kailangan wag mo siyang kakalimutan, kahit wala na siya. Pag pag may pira ko, ito yung birthday noon, pinaghahanda ko siya. Pag yung kamamatayan niya. Kaya lang nitong wala kaming dahil kami ngayon tuyo kami ngayon, nagpabalik-balik sa hospital yung asawa ko. Para hindi, kahit wala na siya, hindi niya sabi mong wala man siya, nakikita niya tayo na hindi siya kinakalimutan.
mahal na mahal namin siya kahit sabihin mo wala na siya. Pero kung kung siguro may pira ako nun, baka naagapan din naman yan. Kaya wala talaga kami pira noon. Hindi namin nadala sa tamang ano. O kaya siguro, hanggang dyan na lang talaga yung buhay niya. Kailan niyo po katagal natangkap? Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa naman din halos maisip na nawala siya. Hanggang ngayon, pero tinitiis na lang kasi siyempre nandyan na yan. May, kumbaga, nung nawala siya, dalawa naman kaagad ang pumalit. Tsaka hindi naman kailangan matapos lahat. Oo, kailangan tuloy ang buhay kasi hindi lang naman siya ang anak. Apat pa silang na ano mo. May mga bagong ano na naman dahil yung apo. May mga pamangkin din siya. O. Doon na lang tumatakbo ang buhay namin ngayon. Kailangan na ituloy. Pero parang gaano kataas yung pag-asa niyo na one of these days gaganda yung buhay? Ay, malaki naman. Kahit pa paano, hindi naman nawawala ng pag-asa na sana isang araw guminhawa para yung mga anak ko ay makatikim ng ginhawa. Yun na lang. Lahat naman tayo. Oo. Yun na lang. Sige. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po. Ano po pangalan niyo? Birhen niya. Ay po tayo na po pangalan niyo? Boyet po. Kanina pong punta niyo yung nilinis yung po sa nanay ko, sa tatay ko, tsaka sa ko. Oh, matagal na itong tatay niya. Yung nanay ko, January, May 9 and 2021. Dito lang din, pinakabago po. Oh, bago pa yan. Ito kapatid ko, Julian Calimbas Jr., April 9. April 9, 2016. Ano po yung kahalagahan nung paggunita natin sa mga namayapa natin every November 1 po? Kaya isa ito po mga katabi ko dahil talagang traditional nga po natin yan. Tapos, So, dito lang po natin napapagama na naaalala natin. naaalala natin sila. Bali po na bukas, anong oras po kayo pupunta dito sa cemetery? Ay mga kwan na po siguro, hapon. Hapon na? Mga bandang alas 4 o kaya 5 o'clock. Ganun. Ano po yung lagi niyong oras pag pupunta ng Hindi naman po kung anong oras yung makapunta, ganun. Siksikan naman din, kaya lang. Medyo maluwag na siguro ngayon, gawa nung yung ibang kwan, inilipat na sa doon sa bagong, sa kabila. Katulad ng ganito, pagka kwan, kailangan talagang kwan sila, linisin yung mga nitso nila para paggunita natin na sila inaalala natin. Baka sabihin na lamang ng namayapa, insapwira na sila. Baka dalawin pa tayo eh. Yun ang mahirap ay. Siyempre, di mo rin maiaalis na kung yung namayapa sa atin. Baka mamaya ay magpangamoy pa. Kaya hindi natin sila nadalaw, baka sila dumalaw. Mga pamangkin ko, yung ibang kapatid ko, Yung anak nito. karamihan kasi yung kapatid ko, wala na rin naman kasi. sa ibang lugar na sila? Parang ano na rin siya yung parang nag-get together na yung mga magkakamag-anak. Minsan sama-sama kami dito, minsan wala sila, kami lang, ganyan. Dahil malalayo nga sila. Pero kahit pa paano talagang kailangan natin gunitain yung November 1 para Oo, kailangan talaga. Doon lang natin ipapadama na may halaga sa atin yung mga Nawala. nawala. Mga namayapa. Yun lang po, salamat po. Sige po. Nay, kamusta po? Ano po pangalan niyo, Nay? Arlinda Tolentino. Dito, Bagong Bayan. Sino po yung dinadayo niyo? Yung mister ko po. Kailan po siya nawala? Bali, John 490,
June po, 2018. Kung maano po, ano po nangyari sa kanya? Nagkasakit kasi siya ng sakit sa bato. Bali, 3 years yung nagagamot. Dialysis, ayaw naman magpa-dialysis. Yun ang kuha ng doktor, dialysis. Ayaw niya, kasi sabi niya, mamamatay din ika. Di tayo ko na ikang mamatay kaysa magpa-dialysis. Yung bagang maubos yung pera mo, mauubos ka rin, sabi niya sa akin. Yun. Ilang years na po yung... 3 years po siya naggamot, pero hindi na siya nagpa-dialysis nun. Bali, namamatay siya 6 years na. Sino po yung isang ano? Bali, tatay niya po yan. Bali po, para sa inyo po, ano po yung kahalagahan? Pagunitaan natin ng every November 1. Paano ba? Paano ba yan? Sa tingin niyo po, bakit tayo lagi nagpupunta every November 1? Pag alaala ho sa namatay, yun. Kasi kung minsan yun lang, pinagtutulos din naman kami pagka sa birthday niya, pagka ano. Pero yung talagang yung undas, yung pag-alala natin sa kaluluwa, sa namatay, yun. Yun talaga special na para sa kanya. Yun. Resmond po. Angelo po. Atilano po kami talaga. Sa mother ko tsaka sa... Bali 4 na kasi nandito eh. Tito ko tapos lolo, lola. Kailan nawala, kailan nawala si mama? 2015. Teka lang, tignan ko. 14. 14. Dalawa lang kami. Kaya lang yung father kay may ano na. May sariling pamilya na din. Pati ate ko. Baka miyak pa ako na. Magtatropa kayo. Bata pa lang po kami, mag-aasama na po kami. Bali, inaano nyo lang doon, sinasamahan nyo lang siya dito. Katatasong namin sa kanila. Okay, tulong-tulong kayo. Para mabilis po yung pagkatrabaho. Maganda sama-sama. Tama-tama. Tulong, lahat magagawa. Ano na lang to, tradisyon. Hindi ko din po talaga yung alam ng ano nito eh. Pero siguro kasi gawa na. Nakasanayan na eh. Yung nakasanayan. Oo, nakasanayan niya. Nagawin. Puntahan, ganyan, dalawin kasi once in a year lang naman ito puntahan eh. Kaya lang pag naglilinis, wala sila. Ako lang. Kalimitan kasi mga 3. Depende sa panahon. Pag maulan. Pag maulan, wala. Siguro hindi pupunta. Ito yan, yung panahon natin, hindi natin sigurado nga eh. Pero usually, di ba, bago mag-31 minsan, Madami na. Dami na. Ngayon lang po siguro kasi maulan. Maulan. May bagyo eh, nahirapan din siguro silang pumunta, maglinis. pwede nyo sagot na pwede hindi. Parang takot ba kayong mamatay? Para sa akin, hindi. Kasi nakaano naman talaga yun eh. Lahat tayo may hangganan eh. Di ba? Hiram lang naman natin. Enjoy mo lang yung buhay mo. Oo. Hanggat nabubuhay ka, dapat i-enjoy mo. Hindi laging enjoy na ibig sabihin ay magiinom ka, hindi ganun. Dapat Pero yung ganun yung ginagawa mo, di ba? iyan mo pa rin sa pamilya mo yung mga bagay. Gaano kahalaga na dapat ipakita natin yung pagmamahal natin habang buhay pa tayo? Gaano kahalaga? Siguro, bigay mo lahat kung ano yung dapat. Oo. Mahalaga kasi yun. Dapat ibigay mo na. Sa Hindi. pagmamahal gawa sa pamilya, mahalin mo sila kung ano yung pagmamahal mo. Hindi yung mahal mo pagka nawala na. Di ba? Yung pag, nakikita na halaga pagka wala na eh. Oo. Mabait pa po rin. Paano, di ba sabi nga nila kapag daw namatay ka na, minsan doon ka ang pinupuri. Oo. Baka lang pinupuntahan, napakabait itong bata na to. Sayang. Sayang, pogi ito eh. Anong boy, hindi naman pinupuntahan. Tingin nyo ano yung pwede natin gawin para parang hindi naman maiba yung ganong tingin. Pakitang tao lang. Ano lang, siguro mo, pakatotoo na lang. Oo. Pakita mo yung tunay mo ugali. Pakatotoo mo. Kung mahalin ka nila ng ganun ka, edi Kasi sa amin, hindi lang ang kaibigan ko pero lahat naman totoo, lahat naman mga sa Gusto kong maalala ko ng mga tao kong mahal sa buhay na ako si parang ganun. Na ganito na ako. bilang isang mabuting nila, pamangkin, pinsan, mga tropa. Gusto nilang makilala bilang totoong tao. Parang ganun. Mabait, maasahan, pagkakailangan. Huwag nga lang sa pera. Yan pre, hiram din sa pera. Pero kung ano lang, pakikisama, pag
pag ano ng kaibigan, yun, maasahan nila ako sa ganun. Yun lang po. Ganon din siguro sa mga nagawa ko din, kung paano ko ipakita sa kanila yung kabaitan ko, pagmamahal. Tingin mo ano ka, mapagmahal ka bang ano? Mapagmahal ka bang, may jowa ka na ba? Mapagmahal ka bang jowa? Mapagmahal ka bang anak? Mapagmahal ka bang kapatid? Mapagmahal naman po. Kasi una, panganay din po. Si mga kapatid ko malalayo. Kumbaga, nagsasakripisyo din po para sa kanila. Kaya So, bali. hindi ka taga dito? Hindi po. Hindi. Pero matagal na rin po nag-stay dito. Kaya lahat ng ginagawa ko din para din sa kanila. Kaya ako yung nag-sacrifice para sa akin. Kahit mahirap. Okay. Kaya lang, yun nga, nawala yung kapatid ko. Katulong ko sana kaya lang. Pero okay lang. Dalawa lang kayo or? Dalawa po. Hindi, lima po kami lang. Yung ito, sumunod sana saan sumama kasi nga, love din ako ng kapatid ko. Nung nawala siya, anong naramdaman mo? Malungkot syempre kasi nawala ako ng kasama. Kumbaga nawala akong kakampi kasi siya lang talagang kampi ko dito na lahat. Ito yung mga tropa ko lang, yun lang. Pero lahat, ito ang kapatid ko. Pero nung nawala, yun. Parang dalawa lang kayo nang pumunta dito sa... Nauna po ako, tapos sumunod lang Dito siya. nga na sa Bagak, tapos Opo. nawala siya. Ano naramdaman mo? Yun, nasaktan din na mabigat. Nagdamdam syempre kasi nga, wala, mahirap lang. Isa mo na lang dito. Okay lang po, nag-ano naman. Tsaka paalis-alis din naman ako. Tignan niyo po, iyak na yan. Wag. Gano'n mo na-miss? Kapatid ko po, Kapatid mo, sumunod. kapatid mo. Sobra, sir. Sobra na halos. Hindi ko masabi kung gaano ko, basta sobra-sobra. Kasi paborito ko rin ng kapatid yun eh. Kaya napipikon lang ako kasi sunod na sunod. Yun lang, pero paborito ko po yan. Kumbaga kabady ko po, siya naging tropa ko sa Bicol. Lahat. Parang kahit kapatid ko, tropa ko pa rin. Parang gano'n. Pero yun, okay lang. Kasi kasama nila si Papa dun eh. Magkasama na sila dun, kaya yun, okay lang. Pinagtitiisan ko na lang. Ay, ala. Salamat. Ano po, gawa ito ng ate ko po. Tingnan ko para mapanood ko yung sinabi ko. Thank you guys. Hey, thank you po. Ate, kamusta? Okay lang po, mabuti po. Ano ba pangalan niya? Jane po, taga Banawang po. Kaninang content niya nililinis mo? Sa tatay ko po. Kailan pa siya nawala? 2021 po, May. Bali po, kung natatanong ko po, ano po nangyari sa kanya? Inatake po sa puso. Ito po, tito ko, pamangkin ko sa pinsan, lola at lolo ko po. Ano po sa tingin niyo yung kahalagahan ng paggunita natin sa mga mahal natin sa buhay, lalo na pag November 1? Minsan lang po sa isang taon to, di ba? Kaya dapat po, opo, alalahanin po. Kasi minsan lang po yan eh. Iba pa rin po kasi yung pagbisita nyo sa puntod nila eh. Araw-araw naman po, hindi nyo naman po pwedeng mawala yan eh. Kasi mahal po natin sa buhay yan eh. Nawala man po sila sa mundo, pero sa isip at puso natin, nandun pa rin po sila. Nung nabubuhay pa si Papa mo, naparamdam mo ba sa kanya na mahal mo siya o gano'n mo siya kamahal? Parang nagkulang din po, hindi sapat. Paano mo nasabi yung gano'n? Kasi namatay siya nang hindi namin alam yung sakit niya. Nagpabinyag ako noon, May 9. Siya lahat, binila niya anak ko yung baboy. Yung baboy niya alaga, yung paano sa anak ko. Para lang mabinyagan. Kaya pala ano siya, mabilis-bilis siyang magpaano na... I-celebrate? Oo, mawawala na pala siya ng May 11. Matigas na siya na nakita namin. Sa kubo. Sa kubong inaanuhan niya. Tinitiran niya. Anong naramdaman mo? Sobrang sakit. Yung bagang namatay yung magulang ko na wala akong alam na may sakit pala siya. Ayun. Kasi ang akala ko, sa bukid kasi yung tatay ko nagtatrabaho eh. Sobrang lakas niya. Akala namin walang sakit. Yung pala, may sakit pala siya. Hindi namin alam. Hindi siya minda sa amin na may sakit siya. Yun yung pagkukulang namin sa kanya na. Pero para sa akin, parang hindi niya siguro yung nagkulang. Kasi di mo nga alam eh. Kasi iba tayo, kung alam naman natin yung isang bagay, kasi may gagawin tayong paraan kahit papaano. Eh, tulad ng sabi mo, hindi wala naman kayong idea. Oo, wala. Nakita namin tatay namin, patay na, matigas na. Kasi kung sinabi niya sa inyo, gagawin mo naman yun, di ba? Pero dapat,
Siyempre anak kami, tayo ano ba masakit sa'yo? Dapat diba ganun? Tanungin namin siya. Para sa akin, yun yung pagkukulang ko bilang anak. Kaya lumaki kami ng... Pero okay naman kayo ni mama? Oo. Ngayon na lang kasi 2018 ko lang na-meet yung nanay ko mula nang iniwan kami. Nanay ko, hiwalay sila ng tatay ko. Bata pa ako, mga 3 years old ako. Kaya lumaki kami ng tatay ko lang talaga. Nasa nanay ko? Dati, pero naging magulang na rin ako. Alam ko na din kung yung sitwasyon, naging sitwasyon niya. Bakit siya, iniwan niya kami. Ganun, oo. Parang goods na kayo ni mama mo? Okay naman. Okay naman. Pero, syempre, sabi ko nga magulang na ako, diba? Napatawad ko naman na siya. Paano natin maipadadama, pamibigay yung pagmamahal sa mga taong, sa mga mahal natin sa buhay hanggat nandyan pa sila? Para sa akin, sa magulang ko na lang. Dapat habang nabubuhay yung magulang mo, wala kang sayangin na oras. Yun lang po. Simple as that, pero salamat. Uy, thank you Apa. Muntik na akong maiyak. Inaano lang, pinibigin lang mata ko yung iyak. So that's it for now. Thank you for subscribing. Thank you for watching our vlog for today. This has been Jericho, and maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta every now and then. Super dami kong realization na natutunan ngayon. Alam natin na hindi pantay-pantay yung buhay, pero sa huli, death din yung pupuntahan natin, mayaman man o mahirap. Ang masakit lang minsan, kung ano yung itinanim mo na fruits ng buhay ka pa, most probably, yung makukuha mo nung nawala ka na. May mga pagkakataon kasi na hindi lahat ng mga namayapa ginaganita. Pero tulad ng sabi ni Kuya Dexter, diba? Kahit papaano, kahit may nagawang mali sa iyo yung isang tao na namayapa noon, hindi yun nagiging dahilan dapat na hindi mo na siya alalahanan kasi naging parte pa rin siya ng buhay mo. Ganun din yung sabi ni Marjorie na yung sa tito niya na parang away-bati sila noon, away, pero nung nawala yung tito niya, na hinanap-hanap niya rin. So, nararamdaman ko din yung habang kausap siya, parang mahalaga yung pagmamahal habang naiparamdam sa mga mahal natin sa buhay habang buhay pa tayo. Kasi, yun, kahit pa paano na mararamdaman din nila yun kahit wala na tayo. Ang ano yan, nakaka-touch yun.